At ang susunod na tatanungin at susunod na sasagot, si Senador Manuel Villar. Isa si Senador Manuel Manny Villar Jr. sa mga nangunguna rin sa survey bilang posibleng maging susunod na presidente ng Pilipinas. Dating working student, nag-master si Villar sa Business Administration and Accountancy sa Universidad ng Pilipinas o UP. Naging kinatawan siya ng Las Piñas at Las Piñas Muntinlupa sa Kongreso na umabot hanggang sa 3 termino. Sa loob ng 9 na taon, nakapagpasa si Villar ng 1,174 na panukalang batas sa Kongreso. 68 dito ay tuluyang ay sa batas. Naging speaker siya ng Kamara noong ika-11 Kongreso. Sa Senado, kung saan siya ay naging Senate President. Nakapagpanukala ng 1,202 batas si Villar. 48 sa kanila ay nakapasa at naging batas. Senator Manny Villar, narito po ang aking isang tanong. May mga ugong-ugong ho na kayo po ang secret candidate ni Pangulong Arroyo dahil perceived to be least hostile kayo kay Pangulong Arroyo kumpara sa ibang kandidato. Ano po ang magiging stand nyo sa mga issue tulad ng Hello Garcia at iba pang kontrobersyang kinasasangkutan ng pamilya Arroyo? Pinakamagandang kasagutan dyan, yung tingnan nyo aking mga ginawa ng nakararang panahon. Maliwanag naman o aking Pangulo ng Senado, talagang kami nagpursige ng mga investigasyon yan. Ang lahat ng mabibigat na investigasyon laban sa Pangulo ay ginawa ng miyembro ng Nationalista Party. Si Congressman Remulla sa Garci, si Alan Cayetano sa ZTE scandal, tayo sa Weteng. Pag tinignan mo talaga, nireview mo ang mga nangyari talaga noon at hindi puro salita lamang, makikita mo na ang talaga nagpupursige na magkaroon tayo malinis ang pamahalaan yung mga Nationalista Party members. At saka ako, sinasabi ko nga, hindi pa kami nagkikita ng Pangulo simula na ako'y maalis sa pagkapangulo ng Senado. Kaya ako nalulungkot na nagkakaroon ng ganyan. Siguro dahil hindi ako palaaway, pero nililiwanag ko lang na tayo po ay hindi humingi ng tulong mas kanino. Hindi ko kailangan ng tulong ng Pangulo. Hindi ko kailangan ng tulong din naman. Ako po'y tumatayo sa sarili ko at naniniwala ako naman na sapat na yun. Hindi ako humihingi ng anuman tulong. Hindi ko kailangan ng organisasyon na lakas ng Pangulo. Kaya mali naman yun. Marami na rin naman akong nagawa noong nakakaraang panahon at yun ang dapat pagbasihan ng kung ako'y ihahalal o hindi. At si Maring Willie Monsod ay may isang tanong din po para sa inyo. Senator Villar, ito po ang aking isang tanong. Bilang House Speaker noong taong 2000, kasama kayo sa pag-i-impeach kay Pangulong Estrada for using his position to enrich himself while in office. Ngayon, bilang senador, dating Senate President, kayo naman ang inaakusa for using your office to enrich yourself, kagaya nung po yung realignment ng DPWH roads, getting accommodations from the SEC and the PSE. My question is, if you wanted Mr. Estrada out in 2000, why should you seek the presidency now? Ano po ang diferensya ng kaso nyo sa kaso ni President Estrada? Liliwanagin ko lang. Maganda naman yan, Willie. Liliwanagin ko lang dahil ang impeachment ay hindi conviction. At dyan nga ang malaking confusion dahil ang akala ng tao, pag in-impeach mo ay conviction na. Ang Pangulong Erap Estrada ay hindi na convict. Ako, in fact, tingin ko, pag tinatanong, kumusta ba ang karakter ng mga kandidato? Yun ang masasabi ko may karakter ako, na hindi ako natatakot paski kanino. Lumaban ako sa Pangulo ng panahon na yon. Pero nililiwanag ko, ang impeachment ay hindi conviction. Tinuloy ko. Nagpakita po ng katapangan yan. Nung ako po ay naging Pangulo ng Senado, ay nakipaglaban din ako sa Pangulo. At niliwanagin ko naman po doon sa C5, kanina nasa dyaryo palagi ko nakita ninyo na na-dismiss na ng Senado yon. At ako'y nagpapasalamat sa aking mga kasamahan na akusahan po tayo na hindi tama doon. At ngayon, nalinis po aking pangalan. 20 taon ako sa serbisyo, maski piso, hindi ako kumuha sa gobyerno. At ako'y natutuwa na yan, na-dismiss na. Kaya po, lahat ay gusto ko ipaliwanag yan na ang mga presidential board gumawa ng issue. Meron daw double entry, pinaliwanag natin na wala yun. Meron daw realignment, pinaliwanag natin na dalawa yung kalye, meron daw pong overpriced, wala po, overpriced total value.
Kaya po ako natutuwa na lahat ng witnesses sinabing wala akong kasalanan. Kaya iyan naman ang nagpapataba ng aking puso ngayon. I feel very good na nabindicate tayo. Pero wala po akong ginagawa maski piso. Buong buhay ko po, sipag at syaga lamang. Yan po tinuro ng aking nanay. Nagtitinda ako sa palengke. Lahat po ng kinita ko ngayon, ito po'y galing sa sipag at syaga, dugo at pawis. Wala po maski piso sa gobyerno. At may isang tanong po mula sa ating mga kababayan. Ang pagpipilian nyo po ay mga numerong 6, 9 at 10. Ano po ang napupusuan nyo? 10. 10. Okay. Ano-anong mga hakbang ang gagawin ninyo upang tuluyan ng mawasak at maglaho ang mga network at makinarya ng diskriminasyon at pang-aabuso sa mga manggagawa? Ito ang napakahalagang gawin natin talaga. Ang mga manggagawa ang dapat natin talagang pangalagaan ngayon. Yun ang sinasabi ko na hindi naman in conflict yan. Kinakailangan talaga gumawa tayo ng maraming trabaho at ito na yung pinakamalaking pangangailangan natin. Napakatagal na natin nakikita na mismanage ang ating bansa. And nakikita ko na sa lahat ng aking iniikot, kahirapan po ang kanilang sinisigaw. Bakit daw hanggang ngayon pahirap pa tayo ng pahirap? Kaya yung mga sinisigaw naman ng manggagawa, bagamat babalasin muna natin yan sa paggawa ng trabaho, palagay ko ay panahon na para bigyan po din natin ng atensyon yan. Yung po sa OFW, napakahalaga din yan na ang mga Pilipino ay lumalabas pa ng bansa para magkaroon ng trabaho. Yan po ang dapat natin bigyan ng atensyon. Okay. Thank you very much. Sa pagbabalik po ng isang tanong ng GMA News and Public Affairs, isang sorpresang tanong ang naghihintay sa ating mga presidentiable. Itatanong ng isang sorpresang magtatanong sa pagpapatuloy ng GMA News and Public Affairs Presidential Forum. Isang tanong!